Naiyak ako. Alam niyo guys, sobrang iyak ako. Sobrang iniyakan ko talaga to. Since nung nangyari yun. Guys, nakita niyo na sa title ng video natin na nagkaroon ako ulit ng vertigo din. Wala sa itsura ko. Pero, active yung anxiety ko and yung panic attack ko ngayon, lalo yung vertigo, parang may aftershock pa, ganun. So, ikikwento ko sa inyo kung ano yung nangyari. After 4 years, ngayon ko na lang ulit siya naranasan. And, sobrang nakakatakot. Direct na ako agad, guys. Sobrang nakakatakot yung experience. Hindi ko ini-expect. Yan, marami na po kayong ibang mga background na maririnig ha, kasi di naman talaga, wala pa tayong, alam mo yun, sobrang ay, basta ganyan. So, yun na nga, kasi gusto ko lang din, yung mga nangangamusta, ganun kung kamusta na ako. Tapos, syempre, sa akin din, as, parang record ko na rin, di ba, na kung ano yung mga experiences ko. And, ayun, actually, yun nga, sabi ko nga, 4 years, hindi ko na-expect. Kasi, since 2021 and April yun. So, ngayon is 2025 na May. So, doon na lang ako ulit as in spinning guys ha. Pero yung as in yung hilo, yung sway, yung para kang nalulula, pag nakatayo ka, para kang matutumba, yun meron pa rin ako doon guys. Hindi yun nawala until since then talaga. Ilang years na yun, 4 years na everyday, alos everyday, nararanasan ko yun, nararamdaman ko siya na tulad ngayon, ito mas malala ngayon guys talaga. Pag hindi straight yung aking upo, mas ramdam ko siya ngayon. As in, um, basta bumalik siya eh. Tapos, di ba, pag nagsi-CR ako, na overcome ko siya siguro after 2 years na, nung bago ko mabuntis, hindi, o bago ko kasi guys, nung nanganak ako, or nabuntis kasi ako, medyo hindi ko na siya na-feel. Maganda yung hormones ko noon eh, nung buntis ako. Tapos, nung nanganak na ako, bumalik siya ulit. Tapos, na-manage ko siya ulit. So, yung, kunyari, kapag nanonood ako, tapos, yung pinapanood ko, nakasfocus ako sa kanya, tapos yung pinapanood ko, bigla siyang bumaba. Ako naman, bababa din ako. Ganun yung feeling guys pag may vertigo. So, tapos, hindi kasi nawala sa akin yung takot. Sobrang takot talaga ako na maulit-ulit yun, yung magsispin ako. And dala-dala ko siya until lang guys, nung 2023 lang. O ganun, na overcome ko na yung takot. Ang happy ako kasi kung makikita niyo yung mga video ko or kung naka-follow kayo sa Facebook, ganyan, TikTok, talagang active na ako. Parang alam mo yun, mas active na ako na sa mga activities, ganyan, mag-posing. Dati hindi ako makatagal sa labas. Ngayon nakakalabas na kami, may mga other activities pa. Akala ko talaga okay na mababalik ko na yung ko. Akala ko magaling na ako, pero although alam ko sa sarili ko na meron pa talaga akong vertigo kasi nga, kapag nakapila ako guys, ayoko talaga na nakapila kasi ayoko nung nakatayo lang ako. Pag nakatayo lang kasi ako, nakasteady lang ako, talagang feeling ko matutumba ako, ganun. Pangami, kapag mainit yung panahon, naalala ko nun, kasi di ba April din ako nag-spinning nun, mainit din yung panahon nun, as in sobrang init talaga niya. And ngayon kasi, parang sobrang init din talaga nung panahon ngayon. Tapos, bago kasi yun, nakakaramdam ako na sabi ko, parang nag-allergy ba ako. So, tinitreat ko yung allergies ko, ang tawag dito, yung aking acid reflux, ganyan. Nakaka-feel ako ng hilo, sakit ng ulo. Tapos, pero light lang. Tapos sabi ko, bakit parang tuloy-tuloy? Ganun. May feeling lang akong ganun. Nung nangyari lang to guys, May, after nung Mother's Day, Thursday, etong Thursday lang, lalagay ko na yung date kung kailan. Ayun, ito nga, nakakaramdam ako, as in gumalaw lang yung mata ko. Tapos ngayon kasi parang yung mata ko, siya, super dry siya na parang maga na ewan, para siyang may binat yung mata ko, ganun. Ganun yung feeling ngayon. So, abot siya hanggang ulo. Tapos, meron akong allergies. Iniinuman ko naman siya ng cetirizine, pero parang hindi nag improve. So, feeling ko, yung weather ngayon is hindi talaga siya okay sa akin. Sobrang init at sobrang alinsangan, as in ganun. Kaya siguro, so ito na nga, nung time na yun, ng gabi,
Okay naman lahat pero ano kasi ako, LBM ako nung before that day. So, nag-LBM ako nung gabi, as in, pero isang beses lang naman yun. Tapos, eto na, kinabukasan, pagising ko, 8 AM, um, ano na, as in, ano pa lang ako, pagising pa lang ako, pero nakapikit ka pa din, pagising ka pa lang, nagsispin na yung paligid ko. Ayun, nagsispin na yung paningin ko, nagsispin na siya. So, dun pa lang, nagising ko na agad, parang nagising ako na gano'n, shocks, gulat na gulat ako kasi, hala, bakit ako nag-i-spin? Tapos, nangyari na siya sa akin dalawang beses after sa 4 years na yun na. Siguro last year lang, gano'n, na-feel ko na siya, pero matagal yung gap. Tapos yung spin niya is mga two spin lang, gano'n. Tapos parang nag-focus ako, ganyan, tumik lang ako, nag-focus ako. Tapos nag-iba ako ng position, umokay naman siya agad. So this time, hindi. As in, 15 minutes yata yun. Basta mga less than 15 minutes, ganyan. Mga 10 or more. Nagsispin lang talaga ako. So, before that, diba nung pagising ko, nag-i-spin na ako. Sabi ko, shucks, ang tagal mawala. Hindi na to dalawang beses lang. So, ang tagal nung spin niya na, dun na ako, naunahan ng kaba, ng, ng panic attack siguro, anxiety, as in talagang umakyat lahat sa ulo ko. Tapos, nag-super spin ako, hinanap ko agad yung oil ko, yung oil ko kasi feeling ko yung sa white flower ha, kasi feeling ko may himatay ako, as in, ganun agad guys, nag-shift siya agad doon sa parang mahihimatay ka feeling mo super dry na yung lips mo, tapos pinagpawisan ka na ng malamig, tapos pinapawisan ka, tapos sobrang hilong-hilo ka. Ay, pangit mong wait lang to. So, hindi naman, kasi masakit sa mata guys, nagsasalamin na ako ngayon. Kasi ito guys, 1 year na din ako halos, wala pa naman. Pero ganun, na hindi na ako nagsasalamin. Feeling ko din isa yun, kasi nga, may grado yung mata ko, tapos, dahil babad ako sa cellphone, yung radiation niya, di ba? So, isa siya, kasi parang nagbibinat yung mata ko, ganun. So, kasi pwede daw yun, sabi nila, may binat daw yung ganun sa mata, sa kaka-cellphone. So, yun na nga, maririnig niyo lang may kumakanta, pasensya na kasi ngayon ko lang din to magagawa yung video na to, hindi ko siya masisingit sa pag-aalaga ko sa mga anak ko. So, yun na nga, pag nagpanik na nga ako kasi nga yun yung feeling ko, as in nahihimatay ako, ganun talaga agad yung feeling, as in seconds lang yung pagka feel ko na shocks, hindi na lang to dalawang spin, so parang nag ko, parang 5 spin lang, dun na ako nagpanik. Dapat tinry ko mag-relax, yung parang tinry ko na tumingin-tingin before yung sa 5 spin na yan. Tingin-tingin ako. Hindi talaga nasa-straight, as in, nag-i-straight ako ng ganyan. Hindi talaga siya, hindi talaga siya tumitigil. Kasi sabi nila, pag nahilo ka, tumingin ka sa isang bagay, tapos straight lang. Tapos, kaso, nakalimutan kong mag-relax, yung as in, magiging okay ka lang ganun. Kasi nga, 4 years bago ko ulit siya naranasan, di ba? Parang akala ko talaga, hindi na ako ganun. Kasi, sobrang nakakatakot yung feeling. As in, na-phobia ako dun, guys. Siguro, pagkatapos ko mag-spin ng 2021, 2023 na lang ako ulit naka-recover. Ganun siya kalala. As in, natatakot ako lumabas ng bahay. As in, hindi ako lumalabas ng bahay since bago ko mabuntis. Magpapa-check up lang, ganun. Pero lumabas ng bahay. Pero nung nabuntis na ako, naiba yung hormones ko. So, mas naging okay. Pero, lumabas ng bahay, hindi ko magawa, kahit bumili lang ako sa tindahan, hindi ko rin siya magawa. Ganun kalala kasi nga natatakot ako na baka mag-spin ako, tapos hindi rin ako nagpa-hatid sundo sa anak ko. Ay, nagpahatid sundo pa ako sa anak ko sa school. Hindi ako yung naghahatid kasi nga natatakot ako. So, itong 2025, naisip ko ako na ang maghahatid sa kanya. Kasi noong 2024, syempre, meron na siyang default, yung taga-hatid sundo. So, tas baby pa kasi yung anak ko. So, ang hirap nang buhatin siya kasi meron na rin ako may iwanan. So, pinahatid sundo ko pa rin. So, ngayon, napag-desisyonan ko na ako ihatid sundo ko na siya kasi nga,
parang kaya ko na, bumalik na ako sa dati, normal na. Alam mo na ma-manage ko na kung may man ako, okay lang, carry naman, gano'n. Tapos yung anxiety ko, na-manage ko na rin. Kaso nga, feeling ko nag-anxiety din ako nito bago ako mag-spin nito ulit. So, tapos yun, inisip ko agad na uminom ng tubig. Nakatulong siya kasi nga pawis ako. So, feeling ko baka na-dehydrate ako, ganun. Kasi nagumising ako ng pawis. Tapos, ayun, first time lang yun na nagising ako ng pawis ako. Yun, so naisip ko agad, shucks, baka ano na to, vertigo na to, na parang nainitan na talaga ako. So, uminom ako ng tubig, tapos sabi ko baka dehydrated na ako. Ang napasok agad sa isip ko, baka mahimatay talaga ako nito, mahihimatay ako nito. As in, kasi ganun talaga yung feeling ko nung time na yun. Tinawagan ko agad yung asawa ko, nang umuwi na siya agad talaga kasi emergency na, kasi wala rin may iwan sa mga bata. As in, kawawa sila pag may nangyari sa akin. Ayoko makita nila yung ganong sitwasyon ko, lalo sa amin. Naiyak ako. Kasi ano, yun yung kinakabahala ko, yung makita nila ako ng ganon. Kasi ako lang mag-isa. Naiyak ako. Alam niyo guys, sobrang iyak ako. Sobrang iniyakan ko talaga to. Since nangyari yun, Friday, Saturday, Sunday, ano na ngayon, 1 week na, over 1 week na, iniiyakan ko pa din siya kasi natakot ako. Akala ko, katapusan ko na yun. Alam mo yung time na yun, sabi ko, okay lang. Kung ito na yun, kasi ganun talaga yung feeling ko ng time na yun. Kasi, nag-LBM ako ng gabi, tapos, kinabukasan, iba talaga yung feeling ko. Iba talaga siya. Parang end na. Nakakatakot kasi mag-isa ka lang. Ano ko yun? Kasama. Pumalit na ako na. Wait lang guys. Nga. Kasi dalawa. Yung mga anak ko. Kasi kinakatakot ko talaga na makita rin ako sa amin ng ganun. Kasi nung 2021, 2 years old pa lang siya noon. Tapos sobrang takot na takot siya. Sabi niya, mami, kaya tawag niya ako noon habang naiilo ko. Tapos, ngayon kasi, nung time na yun, tulog siya. Hindi ko na talaga siya ginising. Kasi, sabi ko talaga noon, napapractice ko na yun sa Sami na pag nag-emergency kami, tawagan niya yung daddy niya. Nagpa-practice na kami ng ganun kasi nga, nahihilo nga ako ng ganun. Tapos, pwede ako mag-panic. So, pwede siyang mahimatay ako. Hindi ko siya, guys, mahirap kasi siyang kontrolin and mahirap siyang i-practice. Alam mo yun, kasi nga, kung kailan siya dumating, di ba? Hindi ka handa. Yung tulad na natutulog ka lang, di ba? Meron yung isa naman, yung first ko is naligo lang ako, nagganon na ako. So, yun, matatakot na ako na, so di ko ginising si Sam. Bumaba ako habang sobrang spin ako, bumaba ako ng hagdan, hindi naman ako nalagdag, pero natutumba-tumba talaga ako. Humawak na lang ako sa grills. Tapos, una kong hinanap ko yung oil nga, yung white flower. As in, dami kong inom ng tubig before noon. Tapos, hinanap ko yung white flower kasi nga feeling ko mag-faint na ako talaga. As in, mawawala na talaga ako sa ulerat ko. Hindi pwede mangyari yun. So, hindi ko mahanap yung wallet ko, nandun lahat ng oil ko, white flower, ganyan. Basta lagi ko siyang dala, lalo pag nag-aatake ako ng vertigo. Kasi yun, yung sway-sway lang dala-dala ko siya. Lalo anxiety, meron din ako pang anxiety na oil. Tapos yung pag masakit ulo ko. At saka yung gamot ko ng vertigo nandoon din kasi nga, in case, so ready. Hindi ko siya dala sa taas. Tapos nawawala pa siya as in hindi ko na siya mahanap dito sa baba. Tapos puti na lang, meron akong naalala na meron akong spare ng white flower na hindi pa nabubuksan. So as in, ang gulo dito sa amin. Tapos hinanap ko siya. Tapos buti meron akong Gatorade sa rep kasi lagi naka-ready rin kasi nga
pag mag-LBM ako, yun, or isa sa amin, as at least meron kaming, tawag dyan, Gatorade, meron kaming naka-ready. So, pati apple, ganyan, may naka-ready na yan dyan sa rep, kahit magkano siya, basta may naka-ready yan. So, ininom ko yun, dinamihan ko yung inom, tapos uminom din ako ng Chucky kasi nga, feeling ko, gutom yung tiyan ko. So, para rin akong gutom nung time na yun na nag-spin yung ano ko, as in, super init ng tiyan ko, super kulo, ganun, ganun yung feeling din. So, baka nagsabay din yung acid reflux ko kasi pinabayaan ko siya. Di ba sinabi ko sa inyo sa isang video na kapag mayroon akong acid reflux tapos allergies, tinitate ko siya agad kasi kung hindi, mag-rise up din siya. Alam mo, maapektuhan yung vertigo ko. Tapos mag-anxiety din ako sa kanila. So, marami kasi talagang effect yun. So, hindi ko sila tinreat na naman. Ito, makulit ako. Tapos, ayun, inom ako ng Chucky. Yun yung nang nasa rep na may sugar na alam ko na mabilis na makakapagbigay sa akin ng sugar. So, tapos, naghanap ako ng gamot. Kinuha ko yung lagay namin ng gamot kahit nahilo ko. May time siya guys na, di ba mag-spin ka? Siguro mga 10 to 15 spin. After niya, nagsa-stop siya konti para makakita ako ng maayos. So, dun ko lang nagagawa yun yung kinuha ko yung white flower, yung kinuha ko yung Gatorade. Ganun. Tapos, nakaganto lang ako dito, ganyan lang ako, nakaganyan lang ako dito. Tapos, nagsuka na din ako dito sa, di ko na talaga naihabol sa kusina. Ayan lang yung kusina ko. Hindi ko nahabol dyan yung pagsuka ko. Nagsuka na ako dito sa sahig, as in, ang dami kong sinuka. Tapos, dito din sa may lababo. Tapos, din before that, tinawagan ko na din yung mga kapatid ko kasi kapitbahay ko lang sila ko na sila, tapos hinintay ko na lang din sila at least may kasama na rin yung mga bata. Pero ayoko magpatakbo sa ospital noon. Dumating sila, ayun, tawag dito, pagdating nakahanap naman ako kumain din ako guys ng sugar kasi hindi yung ginawa ko yung first hilo ko kasi para talaga akong mahihimatay na as in babagsakan na ganun na talaga yung feeling. Sobrang lakas lang siguro ng loob ko nung time na yun, as in two times na, sobrang lakas na ng loob, kaya hindi ako nahimatay, pero mahihimatay talaga ako sa feeling na yun, as in, nilabanan ko lang talaga siya. Nilabanan ko lang, tinake ko lahat ng pwede kong i-take as in, tapos dasal lang ako. Di siya yun na nga, dumating na yung mga kapatid ko, pinahanap, gusto na nila ako agad dalhin sa ospital noon, kasi sabi ko, baka nga vertigo kasi to. So, kailangan ko lang talagang mahanap yung gamot, yung ano yung tawag dyan? Yung wallet ko. So, hinanap nila yon dito, buti nahanap naman nila agad. So, nainom ko naman na siya. Pag inom ko sa kanya, bago yun, uminom na rin ako ng iron. Kasi nga feeling ko, ay, dahil din sa kulang ako sa dugo. Dahil nagpuyat ako nung araw na yun pala guys. Nagpuyat ako before that, 4 a.m. na ako natulog. Tapos, parang gising yung diwa ko kasi, ewan ko bakit. Tapos, meron ako. So, malakas yung menstruation ko nun. Siguro mga second day pa lang yun or third day. Kasi yun, second day lang ata. So, malakas pa talaga siya. Malakas kasi ako mag-mens. So, yun, kaya ako nag-take ng iron agad. Tapos, ayun, namimala nisip akong ganyan, guys. Pag, may anxiety. Tapos, um, nahanap yung wallet ko, ininom ko na yung betahistine doon. Tapos, alam mo, pagkatapos ko gumaling na ako nung gabi, doon ko siya nasilip na expired na pala siya. So, yun, okay naman, nag-effect naman siya kasi expired siya ng February 2025. So, nainom ko pa siya ng May. So, yun, after ko mainom ng gamot ng vertigo, nag-okay na ako. As in, nag-effect siya agad, ang bilis niya. And hindi na ako nag-spin ulit. Kasi feel ko, kung hindi ko iinamin yun, hindi talaga ako mag-i-stop ng mag-spin. So, ayun. Pero, mayroon din akong hint na, kasi nung bago ko uminom naman nun, nakaupo na ako doon sa isang upuan. Tapos, pero hinang-hina ako nun, as in hinang-hina kasi maano yung tiyan ko. Tapos guys, pagka inom ko rin pala nun, na-poop na ako. So, ito kasi kasama sa
pagkakaroon ko ng mens is nagdidysmenorrhea ako. As in, pag dinidysmenorrhea ako, yan magtatay ako sa masakit ng tiyan ko. As in, lahat na talaga umiikot sa akin, ganun. Pero lang yung yung sphincter, nahihilo rin ako niyan pag nagdidysmenorrhea ako. So nakisabay din siya. So pag ko din, habang sobrang para akong mahihimatay is nag-poop ako. Nung nag-poop ako, feeling ko dun na mas lalong nagkumalma yung pakiramdam ko, lahat ng sistema ko ganun, kumalma na siya. So din gusto na nila akong dalhin nga nun kasi nga feeling ko napagod yung katawan ko, nanghina siya ganun. Pero alam mo yung hindi ka naman mahihimatay na, parang napagod lang talaga dun sa mga eksenang nangyari. Tapos, yun guys, buti na lang din, meron akong stock dito ng pang blood pressure. So, pinahanap ko rin sa kanila yun. So, chinek nila ako, okay naman 110/70 or 110 over, basta okay siya, hindi siya sobrang baba. So, okay naman, carry naman. Tapos medyo umokay nga siya nung bandang gabi na nung dumating si Glenn pala. So, dumating agad din si Glenn nun guys. Parang siguro 30 minutes lang nandito siya. Ewan ko paano siya nakarating ng ganun kabilis. 1 hour din yung biyahe. So, kawawa asawa ko kasi as in tinawagan ko lang siya noon. Sabi ko, babe, umuwi ka. Sobrang hilo talaga ako. May matay ako. Yun din yung sinabi ko sa mga kapatid ko. Tapos, yun, pinapakain nila ako noon ng mga biscuit, ganun, ng, ang tawag dyan, ng noodles, hindi ko siya makain. Sobrang iba talaga yung tiyan ko. So, feeling ko rin kasi, nag-iba yung tiyan ko dahil sa sobrang anxiety. Kasi yung stress, guys, nakaka-affect din siya sa stomach natin. Papangat talaga yung tiyan mo kapag, as in, maraming acid na mabibuild up. So, kaya ako nagsuka-suka. Tapos, yun. Ngayon nga, hindi ko alam kung paano kung mangyari ulit yun. So, ngayon guys, yun, bumalik ulit ako sa hindi na naman ako makalabas. Pero nung Thursday, di ba nangyari yun? Sunday, lumabas kami, nag-mall kami, as in, nag-playground yung mga bata. Pero parang may aftershock pa talaga until now. Yung para kang gumaganyan-ganyan. Ngayon na, as in, hindi siya nawawala. So, nagsi-cellphone na lang ako para maiba, ma-divert yung mata ko. Pero, since naman, Monday, Sunday, Saturday na ngayon, ako naman na ulit yung naiwan sa mga bata. Pero, nung Thursday na yun, kinabukasan ng Friday, yung asawa ko nag-leave siya kasi talagang hindi ko pa rin magamay yung hilo ko eh. Tsaka natatakot ako, baka mangyari ulit siya. So, after nung naman, sa Friday, Saturday, Sunday, hindi naman na ako gumising ng ganun. So, yun, pinaano ko na yung asawa ko, pinapasok ko na kasi syempre, hindi naman pwedeng maapektuhan yung work niya, anong mangyayari sa amin. So, yun, ako talaga magaling na ako. So, yun nga, guys. Kailangan may naka-ready kayong gamot. As in, akala ko okay na. Pero, buti na lang din, prepare ako dun sa gamot na yun. So nag-expired na lang siya, hindi ko na siya nagamit. Kasi, since 2022, nakainom ako ulit noon. Tapos, hindi na kasi ako uminom after noon. Hindi, 2023 kasi nung pagkapanganak ko as in, nakaramdam ako noon na parang bigla akong babagsak. So, uminom din ako ulit noon eh. Tapos, tapos yun guys, yung mga sinabi ko sa inyo na dapat mga naka-ready. Tapos salamin nga, kasi isa din yun. Tsaka ito, di ba? Mayroon akong allergies. Tapos yung panahon. So, ang final na feeling ko is yung verdict ko sa nangyari is sobrang init. Kasi yung din kasi nung first vertigo ko, sobrang init din ng panahon nun. Tapos, dun siya nag-trigger na as in basta na lumalabas ako, tapos mainit, tapos sobrang pinawisan ako. Parang nagta-tight na yan yung aking dito. So, magte-trigger talaga yung vertigo ko. So, ganun siya. Hindi ako pwedeng mainitan ng malala. So, okay na pala ng malamig mo kasi sa ganun sobrang init, mag-affect siya sa vertigo ko. So, siya yung talagang trigger ko na mag-spin ako. Tapos, kailangan talaga i-treat yung tiyan natin, yung allergies natin, and try to relax. Yun yung ko na try mag-relax. Tapos nag-take din ako na, hindi ako makainom agad kasi ng mga coffee. Pero kinabukasan nag-coffee na rin ako kasi nga feeling ko nahihilo ko pag wala akong coffee. Pero yun, hindi mo na ako milk tea ganyan ng mga maasim kasi before that guys sobrang
kumain ako ng ng suka, as in suka ako ng suka. As in, ilang buwan yun. Tapos, nakakaramdam na ako ng gout. So, kasi nag-inom kami. Okay, so dito na yung kids ko. So, yun na nga guys, nagka-gout ako, nakaramdam ako na yung mata, yung kamay